Kabanata 371. Ano? Anong sabi mo? Nang marinig iyon, alam na lamang ni Trevor na may ibang ginawa si Severin sa kanyang anak. Ngumisi si Lucy. Oh, hindi na siya tunay na lalaki. Bagamat maingat na sinabi ito ni Lucy, alam ni Trevor ang kanyang sinasabi. Damn him! Anak ng tinapa. Tinampol ni Trevor ang kanyang hita. Ngunit wala tayong magagawa. Masyado siyang makapangyarihan. Ipinapadala lang natin ang ating mga bodyguard sa kanilang kamatayan at wala kang magagawa kung pupunta ka. Sinabi ni Easton, kaya kami nag-hire ng assassin. Nako, sinabi sa akin ni Mr. Edward na nandito na ang assassin kahapon ng umaga. Sa tingin ko malamang na isasagawa ng assassin ang kanyang misyon, ngayon o bukas. Nag-hire kami ng 6 stars assassin sa pagkakataong ito. Isa siya sa pinakamakapangyarihang assassin sa killer na organisasyon. I'm not to see the killer organization. Napaisip si Trevor at tuluyang tumango. Let's sell all of our fixed assets. With that money, we can at least pay most of our debts even when we had no choice but to have the company declare bankruptcy. Nako, kasama dyan yung villa na binili niyo mga ilang araw na ang nakakaraan. Ibenta kahit na humihingi ng mas mababang presyo ang nagbebenta. Nung sinabi iyon, hindi iyon matanggap ni Lucy. Galit na sabi niya, Dad, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi mo maibebenta yan. Kay Easton iyon at regalo ko sa kasal. Kakabili lang namin at hindi pa kami lumipat. Paano mo ibebenta? Saan kami titira kung ibebenta mo? Maaari tayong umupa ng tirahan. Gawin mo na lang. At ibenta mo na rin ang sasakyan mo. Kung hindi, baka patayin tayo ng mga pinagkakautangan natin. Nagdesisyon si Trevor. Dad, kung gayon paano tayo naiiba sa mga mahihirap? Ibig sabihin magkakaroon tayo ng isang buong maraming utang at walang pera. Hindi pa nga ako nag-e-enjoy ng isang araw mula nang ikasal ako kay Easton. Inaasahan mo ba na papasanin ko ang mga utang sa inyo? Mahirap para kay Lucy na tanggapin ang sitwasyong ito. Ang dahilan kung bakit niya napili si Easton ay dahil mayaman si Easton. Makakabili siya ng mga mamahaling kotse at mga branded na bag nang hindi nagdadalawang isip. Ngayon ay nagbago ang kanyang buhay at kinailangan niyang pasanin ang utang at umupa ng tirahan. Paano niya matatanggap ang mga pagbabago? Naging malungkot ang mukha ni Easton. Mahirap ka rin dati, di ba? Since you have chosen to be with me, hindi ba normal lang na magkasama kayo sa hirap at ginhawa? Kaya payag kang makasama ako kapag mayaman ako tapos ngayong wala na akong pera, sinasabi mo ito. Kinagat ni Lucy ang kanyang mga ngipin habang namumula ang kanyang mga mata. She shouted back, Easton, alam mo ba kung gaano kalaki ang nagawa ko para sa iyo? Nasira ang kasal ko at nainsulto ako dahil pinili kong pakasalan ka. I want another wedding and you kept on telling me later. Now you want me to bear the debt, and suffer together with you. I can't do it. Si Easton ay nasa isang galit na kalooban, sa simula. Inabot siya ng galit nang sigawan siya ni Lucy. Sinampal niya si Lucy at sinabing, ikaw ay isang walang kabuluhan at materialistikong babae. How dare you speak about that wedding? Kung hindi mo siya inimbitahan dahil lang sa gusto mo siyang kulitin, sa tingin mo ba ay sisirain niya ang kasal natin? It's all your fault and my family is in this situation. Get the hell out of here now. From now on, you're not my wife. Sinaktan mo ako. Aalis na ako. Hindi pa tayo nagrehistro at hindi mo talaga ako naging asawa. Hindi ako magdurusa sa isang hamak na tulad mo. Galit na sabi ni Lucy sabay takip sa mukha. Pagkasabi niya ay tumalikod na siya at umalis. Anak ka ng tinapa. Umahan ang galit sa kay Easton. Nagparaya na siya nang malaman niyang kasama ni Edward ang babaeng iyon. Ngayong wala na siyang pera, talagang naisipan ni Lucy na iwan siya kaagad. Sumipa ang kanyang frustration kaya sinundan siya nito at sinipa siya pabalik. Bam! Bumagsak si Lucy sa sahig. Aray! Masakit na ungol ni Lucy at bumangon. Easton, lalaki ka ba o hindi? Paanong sinisipa mo ako? Oo naman, nagkamali ako. Kung patuloy kong makakasama si Severin, marahil ay magkakaroon ako ng mas magandang buhay.
Naging bulag ako para piliin ka. It's bad enough na mahirap ka pero sinasaktan mo ako ngayon. Galit na pinandilatan siya ni Easton at nagngangalit ang mga ngipin niyang sinabi, umalis ka na rito bago ko pa kumbonsihin ang sarili ko na patayin ka. Akin ang vilya at ang sasakyan sa garahe. Huwag mo nang isipin na kunin sila. Ikaw, noong una, naisipan ni Lucy na dadalhin ang sasakyan dahil medyo may halaga ang sasakyan. Nang marinig iyon, halos malagutan siya ng hininga sa sobrang galit. Sa huli, kinuha niya ang susi sa kanyang pitaka at inihagis sa sahig. I'm young and beautiful, and I don't give a damn about your damn car. I can easily find a better man than you. Pagkatapos noon, wala na siyang sinabi pa at umalis na. Gayunpaman, patuloy siyang lumingon sa likod habang naglalakad siya patungo sa pintuan dahil natatakot siyang sipain siya muli ni Easton. Mr. Trevor, mayroon akong masamang balita. Di nagtagal pagkaalis ni Lucy, tumakbo ang mayordomo ng mga laws. Ngumiti ng mapait si Trevor. Sa puntong ito, kumalma na siya. Alam ko, we're going broke. Ibenta ang anumang bagay na maaari nating ibenta. Damn, the horse failed. Umalis lang sila nang walang sinasabi. I'm sure na na-transfer nila lahat ng cash nila bago sila umalis. Gayunpaman, hindi iyon ang sasabihin ng mayordomo. Hindi ito. Maliban sa pag-alis ng Horsfield sa lungsod, may nangyari rin sa mga Chavez. Draco Hall had killed every single one of the Chavez. They dispersed the servants and bodyguards though. Then they took over the Chavez business and assets. Ano? Napabuntong hininga si Trevor. Oh, my God! Totoo ba? Paano nangyari iyon? Bakit bigla na lang gagawin ng Draco Hall iyon sa mga Chavez? Laging pinipigilan ng underground force at ng upper class na pamilya ang pagsalakay sa isa't isa. Bakit nila biglang lalabagan ang unspoken rule na ito? Napangiti ng mapait si Easton. Dad, nagkakaproblema na tayo sa sarili natin. Bakit may oras ka pang pakialaman ng mga Chavez? Sigh, hindi ko talaga akalain na makikita ang pamilya natin sa ganitong sitwasyon. Tumingin si Trevor kay Easton. Mas mabuting ipagdasal mo na ang assassin na inupahan mo ay gawin ang kanyang trabaho. Umalis na ang Horsfield sa lungsod at tayo ay sira na. Kung ang assassin na ito ay nabigo na patayin si Severin at pinatay bilang kapalit, wala na tayong pera para kumuha ng isa pa. Nang marinig iyon, napaawang ang bibig ni Easton. Sa oras na ito, ang balita tungkol sa Horsfield at Chavez ay nasa buong lungsod. Ito ang unang pagkakataon na magkasabay na nagwakas sa isang trahedya ang dalawang second-tier upper-class na pamilya. Maraming pamilya ang tumawag sa kanilang pangunahing miyembro ng pamilya na magtipon para sa isang pulong. Hi, Lola, may meeting ngayon. Sige, sina Dayan at Severin ay magkasamang namimili kasama si Celine nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanilang lola. Tara, pinababalik tayo ni Lola. Nagpatawag siya ng meeting at sinabing apurahan ito. Nakangiting paliwanag ni Dayan pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Okay. Let's go! Tumango si Severin at nagmaneho papunta sa estate ng Shanahan. Mabilis na nakarating sila sa kanilang destinasyon. Nang mga sandaling iyon, naroon na sina George, Stanley, at ang iba pa sa sala. At gayon din sina Megan, William, at Felicia. Bilasan nyo, hinihintay namin kayong dalawa, naiinip na sabi ni Stanley nang makita si Severin. Pagkatapos ng gabing niloko siya ni Severin, nagtanim siya ng sama ng loob kay Severin. Nakipag-ugnayan siya kay Coco kinaumagahan. Lasing daw siya at nakatulog sa banyo. Ang kanyang paliwanag ay naubusan ng baterya ang kanyang telepono at hindi siya makapag-connect kay Stanley nang sinubukan niyang tawagan siya. Walang magawa si Stanley. Alam niyang nagsisinungaling siya ngunit wala siyang magagawa. Gayunpaman, napakabait ni Coco. Pagkatapos niyang makatanggap ng $75,000 mula kay Severin, binigyan niya ang iba pang mga babae ng tig-$7,000 at sinabihan silang ilihim ito. Dahil walang ginawa sina Buttercup at Tina, lalo na ang anumang masama, masaya silang tumanggap ng pera. Kaya, walang pera si Stanley para lumabas at magsaya sa mga araw pagkatapos ng gabing iyon.
Naalala kung paano siya niloko ni Severin, wala siya sa mood. Lalo na kung paano mas pinapahalagahan ni Catherine sina Diane at Severin ngayon. Sa loob ng ilang araw na ito, sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Robin. Gayunpaman, hindi mapakali si Robin na sumagot sa kanya. Malapit na sa zero ang pag-asa niyang maging live-in-in-law. Nagalit pa ito sa kanya ng higit pa. Tumingin si Severin kay Stanley at alam niyang asar pa rin si Stanley sa gabing iyon. Hindi siya mapakali sa pakikitungo sa kanya at sinabi kay Catherine, "Lola, pasensya na po sa aking pagka-late at paghihintay sa amin ng lahat. Kanina lang kami namimili at medyo malayo dito." Kinawayan ni Catherine ang kamay niya. "Maupo ka, may mga upuan doon. Kanina lang sila nandito, walang pagmamadali." Tumango si Severin at dinala sina Diane at Celine sa bakanting upuan para maupo. Pagkaupo ni Severin, napagtanto niyang malapit sa harapan ang inuupuan nila. Malinaw, ipinakita nito ang kanilang katayuan sa pamilya. "Inipon ko ang lahat ng tao dito ngayon para sabihin sa inyo ang dalawang balita." Ngumiti si Catherine. Ang unang balita ay ang mga pamilyang may mataas na uri ay nagsama-sama upang salakayin ang Horsfields. Sa paglahok ng Brookbourne Mansion at ng iba pang mga negosyante, ang Horsfields ay nasira na ngayon. Ang pinuno ng Horsfield at si Edward ay umalis sa lungsod kasama ang natitirang pera. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Diane at tumingin kay Severin. Kahapon ng umaga, sinabihan siya ni Severin na wakasan ang pakikipagsosyo sa Horsfield. Sa hitsura nito, malamang alam na niya ang nangyayari. Ngumiti ulit si Catherine. "Pero alam kong tinapos na ng pamilya natin ang partnership natin sa kanila kanina at nakahanap ng bagong business partners. Marami pang businessmen ang natutuklasan ngayon ang potential natin at naghahangad na makipagtulungan sa atin. Kaya naman, wala tayong naranasan na malaking pagkalugi. Natapos din kahapon ang nag-iisang project natin sa kanila." Sa puntong ito, huminto siya at tumingin kay Diane. "Diane, parang alam mong may mangyayari sa Horsfield." Napatingin ang lahat kay Diane. Nagulat sila na talagang may kakayahan si Diane na mahulaan ito. Napangiti si Diane. "Si Severin ang nagsabi sa akin. He is good friends with Miss Robin. I think nasabi na niya sa kanya in advance." Nang marinig iyon, nasiyahan na tumango si Catherine. "Good. That's good. Mas maganda kung close kayo sa Ballards." Ngumiti ng mahina si Severin. "We are now not just close with the Ballards. All I need to do is call." Susugod na agad sila ni Mr. Zacarias dito ngayon. "Bluff lahat ng gusto mo." Binigyan ni Stanley si Severin ng masamang tingin. "Anya, do you think you're really that powerful just because Lola complimented you? Siguro si Miss Robin is really too blind to fall in love with you and maintain a close relationship with you. But does Mr. Zacarias approve of you? Do you think you are worthy to be with Miss Robin? The difference between you two is just too big. Not to mention, if you were once sent to jail. It's not good." Ngumisi si Severin. "Oh well, at least si Miss Robin ang may gusto sa akin. At least, I'm better than someone who tried to harass her with his thick face." Buti na lang hindi siya pinansin ni Miss Robin. "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko ginawa yun." Bigla na lang napahiya si Stanley at nagsalita siya pabalik. Napangisi si Severin. "Oh really? Kaninang umaga, nagreklamo si Miss Robin sa akin. She told me a guy called Stanley kept on harassing her. Asking her kung gising na ba siya sa umaga at nakatulog na ba siya sa gabi. She told me he was going to ask her out for lunch and buy a bag for her. I wonder if it's you that she was talking about." "Ikaw?" Galit na nagngangalit si Stanley. Hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ni Miss Robin ngunit sinabi niya kay Severin ang lahat. Sige. Iyon lang ang masasabi ko tungkol sa Horsfield. Ang susunod kong pag-uusapan ay tungkol sa Chavez." Patuloy ni Catherine, walang nakakaalam ng dahilan. Kahapon ay pinatay ng Draco Hall ang bawat miyembro ng Chavez. Pagkatapos noon, pinahiwatig nila ang katulong at ang mga bodyguard na sumuko. Wala sa mga Chavez ang buhay ngayon. "Ano?
Laking gulat ni Stanley kaya napatayo siya. Ang mga Chavez ay isang pangalawang tier na upper class na pamilya. At marami silang mga elite na mandirigma. Paano sila madaling mapatay? Wala tayong anumang detalyadong impormasyon. Ang alam lang natin ay kinuha na ng Draco Hall ang lahat ng pag-aari ng mga Chavez. Saglit na nag-isip si Catherine at nagpatuloy, ang gusto kong malaman ay kung gagawin ba ng Ballard ang lahat sa Draco Hall. May kakaibang ekspresyon sa mukha si Diane. Sinabihan niya si Abigail na ilihim ang kanyang pagkidnap dahil natatakot siya na baka mag-alala ang kanyang lola at magulang. Kaya't ang tanging nakakaalam tungkol dito ay si Severin at siya. Kung hindi pinatay ni Severin ang napakaraming piling mandirigma ng mag-isa ng walang pawis kahapon, at patayin ang mga Chavez. Sa biglaang pananambang mula sa Draco Hall, walang mamumuno sa kanila sa mga Chavez. Ang mga tagapag-alaga ay wala sa paligid. Sa makatuwid, ang mga Chavez ay walang pagkakataon. Ngumiti si Severin. Lola, may ideya ako. Dahil napakarami na ngayon ang pagmamayari ng Draco Hall, malamang na nasa mahirap na posisyon sila ngayon at nag-iingat na baka magdulot ng gulo ang Brookbourne Mansion para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ay sinira ang balanseng dating taglay ng lungsod. Paano ito? Hilingin ko kay Mr. Larry mula sa Draco Hall na ibigay sa atin ang ilan sa negosyo at maaari nilang panatilihin ang mga maliliit na negosyo na angkop para sa kanila na pangasiwaan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 375. Hehe, Severin, seryoso ka ba? Sa tingin mo, ibibigay nila sa'yo yan. Sa panaginip mo, napangisi si Stanley nang marinig iyon. Walang paraan sa tamang pag-iisip ng sinuman na ang mga tao mula sa Draco Hall ay magbibigay ng bahagi ng negosyo ng Chavez sa kanilang pamilya. Isang bagay na tanga lang ang gagawa. Pati si George ay nanunuya. Hehe, may mga tao talagang gustong-gusto na nasa panaginip. Imposible lang. Kung ito ay magkatotoo, matutuwa akong sampalan ang sarili ko ng ilang beses. O baka tumakbo ng hubot-hubad sa paligid ng estate na ito. Narinig iyon ni Severin at tumawa. George, ikaw ang padre de pamilya at hindi ka dapat nagbibiro. Sa tingin mo ba ay nararapat na sabihin mo ang mga bagay na iyon? Kung hindi mo magagawa, ito ay magiging lubhang nakakahiya. Hindi inaasahan ni George na kakausapin siya ni Severin sa ganoong paraan. Sock, do you think I'm joking? If that happens, our family has the right to become a second-tier upper-class family. How many assets are that will be? It's going to be worth it for the run one round to celebrate having that many assets in the family, di ba? Narinig iyon ng lahat at nagkagulo. Ngumiti si Severin at sinabi, ito ay magiging isang malaking pag-ikot sa labas ng ating estate. Kaya mo bang tapusin ito? Ang iyong mga floppy fats ay magpapaikot-ikot sa hangin kapag tumakbo ka. Nako, hindi ko kayang isipin iyon. Napukaw nito ang galit ni George. Severin, do you really think Draco Hall will give us that many? Fine, get Larry here and ask us to give what once belonged to the Chavez to us. I don't need much. Tatakbo akong hubot-hubad kung handa niyang ibigay ang kalahati nito. Huminto siya at nagpatuloy, pero paano kung mas kaunti ang ibibigay niya sa atin o kahit wala? Tatakbo ka ba ng hubot-hubad? Ngumiti si Severin. Haha, oo naman, bakit hindi? Dahil sinabi mo na, mahihiya ako kung hindi ko tatanggapin ang hamon. Lahat ng tao dito ay maaaring maging saksi natin. Ang sinumang hindi tumupad sa pagtatapos ng bargain ay isang dockhead. Fine. Ang sinumang hindi tumupad sa dulo ng bargain ay isang dockhead. Hinawakan ni George ang kanyang kamao at tinanggap ang hamon. Sa kanyang pananaw, tiyak na matatalo si Severin. Si Larry at Blade ay hindi tanga. Imposibleng ibigay nila ang ganoong karaming negosyo sa mga Shanahan. At halata naman, si Larry o si Blade ay hindi tulala. Natakot si Diane. Mabilis niyang hinila si Severin. Severin, anong ginagawa mo? I know you and Larry and Blade are very close.
But that doesn't mean that they will hand over that many businesses to us. How could they give us almost half of what the Chavez used to own? Ipinahayag din ni Meghan ang kanyang pag-aalala. Severin, umiinom ka ba bago ka bumalik? Iyan siguro ang pinag-uusapan ng alak. It just don't make sense. Sumama si Felicia. Severin, tanga ka ba? Ipapahiya mo ang sarili mo kapag nakahubad ka. Walang sinabi si Williams pero mukha siyang malungkot. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali kay Severin. Pinandilatan ni Catherine si Severin at sinabing, Severin, are you for real? Kung talagang magpastahan kayong dalawa, ako ang magmomonitor kung sino ang matatalo. Siyempre, alang-alang sa reputasyon natin, kahit papaano ay naka-underwear ang natalo. Dahil hinihikayat ng lahat si Severin na bawiin ang kanyang mga sinabi, nakaramdam ng tiwala si George. Severin, I'm giving you one last chance. May oras pa para magsisi ka. Ayokong sabihin ng iba, I'm bullying sa isang tanga sa hinaharap. Haha, ikaw ang tanga. Pinandilatan siya ni Severin at sinabing, hinding-hindi ko pinagsisihan ang mga sinabi ko. Nandito na ang hamon. Fine, haha, pero may time restriction. Kung hindi mangako si Larry na ibibigay sa atin ang kalahati ng mga Chavez sa loob ng isang araw, ibig sabihin talo ka sa challenge. Ano sa tingin mo? Natawa si George sa sarap. Si Stanley, na nasa tabi, ay sobrang suplado din. Ang kanyang ama ay sa wakas ay cool para sa isang beses. Dapat ganyan ang hitsura ng ulo ng pamilya. Nagdagdag siya ng panggatong sa apoy sa pagsasabing, so, Severin, gusto mo bang tumaas ang taya? Kung matalo ang tatay ko, tatakbo akong hubot-hubad kasama niya. Kung hindi, kapag natalo ka, kukunin mo ang asawa mo na tumakbong hubot-hubad kasama mo. Paano yan? Nang marinig ni Severin ang sinabi niya, mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya akalain na magiging ganoon sila kabastos. Oo naman. Dahil gusto mong ipahiya ang iyong sarili kasama ang iyong ama, sasamahan kita. Diretsyong sabi niya. Severin, anong ginagawa mo? Kung gusto mong tumaya, gawin mo sa sarili mo. Bakit mo ako hinihila dito? Hindi ako tatakbo ng hubot-hubad. Napatalon si Diane sa takot. Sa sandaling iyon, galit na galit siya, na nanlilisik ang tingin kay Severin. Alam ni Severin na hindi na niya maitatago ang mga bagay sa kanyang asawa. Hinila siya nito sa gilid at palihim na sinabing, Honey, don't worry. We won't lose. This industry is like a hot potato to Draco Hall. I believe the one Larry's giving to Shanahan's estate. He had previously mentioned this to me. Nang marinig iyon, bahagyang napaniwala si Diane. Seryoso ka ba? Why would I lie to you? You're my wife. If I'm not 100% sure, why would I risk letting you run ng hubad? Saad ni Severin. Buti na lang at may pakialam ka pa. Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin. Noon, hindi na siya ganoon kagalit at piniling maniwala kay Severin. Pagkatapos, naglakad ulit si Diane. So, Diane, nakausap mo na ba ang asawa mo? Do you dare to bet? Haha. Nang makita silang bumalik ni Stanley, hindi niya napigil ang mapangiti. Nagalit si Diane sa pagiging mayabang nila. Direkta niyang sinabi, okay. Papayag ako. Inaasahan ko talaga kayong dalawang fatso na tumatakbong hubot-hubad. Suck. Kukuha ako ng litrato sa buong kaluwalhatian mo. Ibig sabihin ba ay pumayag ka sa taya? Okay. It's a deal. Hamalakhak si Stanley. Sa paraang nakita niya, malamang na-provoke si Diane na pumayag sa deal. Diane, you must be joking. Bakit ka sumasali sa ganyang pastahan? Tumalon si Meghan at agad na lumapit, at sinabi kay Diane, you're a lady. Kung gagawin mo iyon, ang iyong reputasyon ay masisira sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tumingin si Diane kay Severin bago sinabi kay Meghan, don't worry. I have faith in Severin. I believe he will win. Nababaliw na kayo, mga baliw, lahat kayo. Si Meghan ay walang imek. Bakit pasasali ang kapatid niya sa ganoong taya? Hindi niya lubos na maisip.
Medyo naantig si Severin na nakuha niya ang tiwala ni Diane. Ito ang nagpasaya sa kanya. Hindi natin kailangan ng isang araw. Tatawagan ko ang hallmaster ngayon din. Ngumiti si Severin at kinuha ang phone niya, lumabas, pagkatapos ay nag-dial kay Larry. Sa sandaling iyon, si Larry ay nag-aalala na parang may sakit hanggang sa kamatayan, hindi alam kung ano ang gagawin. Siya ay natatakot na ang Brookbourne Mansion ay hahanapin sila para sa gulo, at higit na takot na sila ay magsanib puwersa sa mga first year na upper class na pamilya upang makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi pa ito nangyari sa pagitan ng mga puwersang nasa underground at ng mga pamilyang may mataas na uri. Siyempre, mag-aalala ang iba pang mga pamilyang nasa mataas na antas ng unang antas. Nang matanggap ni Larry ang tawag ni Severin, agad niyang pinangunahan ang mahigit 100 mga lalaki ng Draco Hall at nagmaneho papunta sa kanila. Sa main hall, agad na sinalubong ni Catherine sina Larry at Blade para maupo. "Haha, Severin, anong maipaglilingkod namin sa'yo?" Nakangiting tanong ni Larry pagdating niya. Si Stanley at George, na nakatayo sa gilid, ay lihim na napangiti. Gusto nilang makita kung gaano kahiya si Severin na tanungin sila. Hindi nila akalain na ngumiti lang si Severin at humabol. "Nabalitaan ko na kayong dalawa ang sumakop sa negosyo ng mga Chavez. Mainit na patatas iyan. Halos malampasan na ninyong dalawa ang Brookbourne Mansion. I'm sure hindi sila masyadong matutuwa dito, di ba?" "Oo, ang init talaga." Kumunot ang noo ni Blade sa kapansamantalang nagtanong kay Severin, "I wonder if you ay may mga solusyon ba? Maraming malalakas na tao sa Brookbourne Mansion. Bagamat kinuha na namin ang negosyo ng mga Chavez, talagang hindi kami makakapantay para sa kanila." Ngumiti si Severin. "Mayroon akong solusyon, ibig sabihin, ibigay sa amin ang karamihan ng mga negosyo sa mga Shanahan. Sa ganoong paraan, hindi na kayo magkakaroon ng mainit na patatas sa inyong mga kamay. Ang kailangan mo lang ay kumuha ng angkop na bilang ng mga negosyo. Sa palagay ko ay hindi nyo rin mapapamahalaan ng iba. Walang imik ang karamihan." Hindi nila akalain na si Severin ay magiging diretso at walang kahihiyang ipahayag ang kanyang mga saloobin. Hindi ba siya natatakot na mapalala sina Larry at Blade at sirain nila ang mga Shanahan? Nagulat si Catherine. Akala niya ay mataktikang susuriin ni Severin ang problema sa kanila. Hindi niya akalain na magiging ganito siya kadirekta. Walang pinagkaiba sa pagitan ng direktang paghingi sa kanila ng pera. Higit pa rito, ang mga negosyo na hindi nila kayang pamahalaan, ay maaari lamang nilang ibenta. Ito ay nagkakahalaga ng marami. Hindi sila tanga. Agad niyang sinabi kay Severin, "Severin, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Itigil mo na yan. Baka marami silang negosyo, pero kung hindi nila kayang pamahalaan ang mga ito, maaari silang kumuha ng mga tao para pamahalaan ang mga negosyo para sa kanila. Kung hindi nila magawa, maaari pa rin nilang ibenta." Pagkatapos, ngumiti si Catherine kay Larry at sinabing, "Master Larry, don't mind Severin. Nagbibiro lang siya. Iyon ang paborito niyang gawin." Gayunpaman, bahagyang natigilan si Larry, pagkatapos ay kumikinang ang kanyang mga mata. Sabi niya, "Iyan ay isang mahusay na solusyon. Tapos na, tiningnan ko, ang mga Chavez ay may ilang mga swimming pool at ilang mga spa. Itatago namin ang mga ito, ang natitira, ibibigay namin sa inyo." "Ano?" Napabuntong hininga ang mga Shanahan nang marinig ang sinabi ni Larry. Paano naging posible iyon? Itatago lang nila ang halos 10% ng mga negosyo ng mga Chavez sa kanilang sarili at ibibigay ang iba sa kanila. Imposible yan. Tuluyan nang ang natulala sina Stanley at George. Nagtaka pa sila kung nagkamali sila ng narinig. Maliban na lang kung biglang naging tulala sina Larry at Blade sa loob ng isang gabi. Saglit na nag-isip si Larry bago sinasadyang magpaliwanag, tama si Severin. Ang mga nasa kamay ko ay tunay na parang mainit na patatas, kaya ang pagbibigay nito sa mga Shanahan ay ang pinakamagandang opsyon. Isa pa, siya at ako ay mabuting magkapatid. Nilunasan pa niya ang aking ina noon. Hindi masyadong mahalaga sa akin ang pera, kaya naayos na ito. Ano sa palagay ninyo?
Sa pagtingin sa naguguluhan na ekspresyon ni Catherine, naramdaman ni Larry na medyo mahina pa rin ang kanyang dahilan. Pinag-isipan niya ito sandali bago idinagdag, "Siyempre, hindi namin ito ibibigay sa iyo ng libre." Natauhan si Catherine nang marinig iyon. Lumalabas na may mga kondisyon na kasangkot. Agad niyang tinanong, "Master Larry, ano ang mga kondisyon mo? Sabihin mo sa akin. Mula ngayon, taon-taon kailangan mong magbigay ng ulat sa pananalapi sa amin at ibigay ang 30% ng mga kita sa amin. Hindi mo masasabi kahit kanino ang tungkol dito. Ikaw ang mamamahala sa negosyo, ngunit makakakuha kami ng 30% ng mga kita." "Sa tingin ko ito ay isang magandang deal," sabi ni Larry kasama ang isang ngiti. "Walang problema." Agad naman itong sinang-ayunan ni Catherine. Masyadong malaki ang halaga ng mga negosyo. Kailangan lang nilang ibahagi ang 30% ng mga kita. Nangangahulugan ito na tumanggap sila ng 70% ng mga kita mula sa manipis na hangin. Ito ay halos libre. Kahit na ang mga Shanahan ay nakatanggap ng 30% ng mga kita, ito ay magiging malaki na, lalo pa ang pagtanggap ng 70%. Haha, kung gayon, ito ay isang deal. Humalaklak si Larry at lihim na pinuri ang sarili dahil sa mabilis nitong pagpapatawa. Sa kanya, hindi mahalaga, kung tutusin, kay Severin ang lahat. Ang pagbibigay ng negosyo sa mga Shanahan ay kapareho ng pagbibigay nito kay Severin. At least, sa ganong paraan, kung nalaman ito ng mga Ballard, wala silang gagawin sa kanila. Bukod dito, kung sila ay humawak sa mga negosyo, kahit na ang Ballards ay hindi dumating naghahanap sila para sa gulo, kailangan pa nilang ibigay ang ilan sa mga negosyo bilang handog sa kapayapaan. Mas mainam na ibigay ang mga ito sa mga Shanahan. "Miss Diane, bakit hindi mo ipadala ang iyong mga tauhan para humawak sa pagkuha? Maliban sa ilang negosyo na gusto naming panatilihin, ang iba ay ibibigay sa iyo. Ipapasa ko kay Blade ang aking mga tagubilin para sa iyo na lahat ang pumalit." "Okay, oo naman. Huwag kang mag-alala. Aayusin natin ito ng maayos at gagawin itong mas kumikita." Masayang tumanggo si Diane. Nag-isip siya sandali bago sinabing, "Master Larry, kung libre ka ngayong gabi, bakit hindi ka sumama sa amin para sa hapunan bilang pagdiriwang ng ating pagtutulungan?" Sandaling nag-isip si Larry bago magalang na tumanggo. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, sa palagay ko ay hindi ito nararapat. Kung may lumabas na balita na tayo ay kumakain ng magkasama upang pag-usapan ang negosyo, ito ay masama. Gawin natin ito sa ibang araw. Oo, tama ka. Mukhang hindi masyadong angkop ang oras na ito. Tumanggo si Diane bilang pagsang-ayon matapos itong pag-isipang mabuti. Maya-maya, umalis na sina Larry at Blade. Agad na inutusan ng mga Shanahan ang kanilang mga tauhan na kunin ang negosyo ng mga Chavez. Nakakamangha, naka-jackpot na tayo. Ngayon, atin na ang lahat ng negosyo. At kailangan lang nating bigyan sila ng 30% ng ating kita. Lahat ng tao sa Shanahan ay labis na nasasabik. Tuwang-tuwa din si Stanley. "Diyos ko, haha. Ibig sabihin halos makakalaban na natin ang mga first-tier upper class na pamilya. Bagamat hindi natin maikukumpara sa kanila, sa mga second-tier na upper class na pamilya, siguradong nangunguna na tayo." Natuwa din si George. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahusay na bargain. "Ahem, kayong dalawa, don't forget about our bet. Let's go. Hinihintay namin kayong tumakbo ng hubot-hubad." Tumikim si Severin at pinaalalahanan sila. "Ano, nagbibiro lang kami." Awkward na tumawa si George. Akala niya dati hindi sila magpapatalo. Hindi niya akalain na mangyayari ito. It was such a surprise, kaya natural. Ayaw niyang tumakbo ng hubot-hubad kasama si Stanley. Bilang ulo ng pamilya, babalik ka ba sa iyong salita? Malamig na sabi ni Severin, "Everyone here was a witness to what you just said. Are you two a sore loser?" Saglit na nag-isip si Catherine bago sinabi, "Severin, kapag pinalabas mo silang hubot-hubad, mapapahiya ang pamilya natin. Bakit hindi na lang natin sila hubaran?" "Hindi, sa palagay ko ay hindi rin ito mahusay.
Sa palagay ko maaari nating bigyan sila ng isang piraso ng tela upang hayaan silang matakpan ang kanilang mga bahagi. Mariing sabi ni Severin. Okay, gagawin natin iyan. Tumango si Catherine matapos marinig ang sinabi ni Severin. Hindi nagtagal, isang pirasong tela na lang ang nakapulupot sa kanila ni Stanley at George, nakatayo sa harap mismo ng mga tarangkahan. Dad, nakakahiya kung may makakita sa atin. Hindi nasisiyahang tumingin si Stanley sa kanyang ama. Ang taya sa una ay sa pagitan lamang ng kanyang ama at ni Severin, ngunit pinilit niyang itaas ang bet, at gustong makitang pinapahiya ni Diane ang sarili. Hindi niya akalain na nag-backfire ito pagkatapos niyang kaladkarin ang sarili dito. Si George naman ay tahasan itong tinanggap. Ituturing na lang ito bilang isang selebrasyon. Bigla tayong nakakuha ng ilang bilyong dolyar na halaga ng mga negosyo. Kami ay mayaman. Ang aming pamilya ay magiging makapangyarihan. Pagkatapos, mabilis na tumakbo si George sa unahan. Kung tatakbo tayo ng mabilis, hindi gaanong nakakahiya. Diyos ko, iyan ba ang pinuno ng pamilya Shanahan at ang kanyang anak? Ano ang nangyayari? Ito ba ay isang uri ng sining ng pagganap? Natigilan ang ilang dumadaan nang makita ang nangyayari. Inilabas pa ng ilan ang kanilang mga telepono para kunan sila. Dad, sobrang nahihiya ako. Walang magawa si Stanley. Ano ang kinatatakutan mo? Huwag kang mahiya. Hanggat hindi ka nahihiya, ang iba ang mapapahiya. Tanggap na ni George ang kanyang kapalaran. Nagsimula pa siyang mag-pose para kumuha ng litrato sa iba. Dad, anong ginagawa mo? Bakit ka nagpo-pose? Tumingin si Stanley sa kanyang ama at naisip na siya ay nabaliw. Ito ay higit sa itaas. Wala kang alam, bata. Kung hindi ka magpo-pose, pagtatawanan ka nila. Kung magpo-pose ka, baka hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Baka isipin nila na gumagawa tayo ng kung ano-anong performance o gumagawa ng publicity stunt. Sabi ni George. Publicity stunt. Kabanata 400. Medyo natigilan si Stanley, saka siya natauhan. Oo, pagkatapos ng lahat, kailangan niyang tumakbo sa paligid. Kung mapapahiya siya dito, tiyak na matatawa ang iba. Kung nakaramdam siya ng awkward, mas nakakahiya, kaya mas gugustuhin niya ang pag-aari nito at sa halip ay iparamdam sa iba. Isa pa, maaari lang itong publicity stunt para sa mga Shanahan. Oo, nagdiriwang kami. Ang mga Shanahan ay nagiging isang pangalawang tier na upper class na pamilya. Sigaw ni Stanley at nagsimulang gayahin ang kanyang ama, at nag-pose. Ano? Napabuntong hininga ang mga dumaraan na nakarinig sa kanya. Magiging second-tier upper-class family ba ang mga Shanahan? Ito pala ay ipinagdiriwang nila ito sa ganitong paraan. Sigurado ang mag-ama, mahal na mahal nila ang pamilya nila. Sa sandaling iyon, nagbago ang pananaw ng lahat sa kanila. Ang ilan ay nagsimulang humanga sa kanilang lakas ng loob at kung gaano sila kabukas. Marami pang ang kumuha ng video at nag-upload sa internet. Gayunpaman, ang dalawang matambok na lalaki ay walang tibay. Tumakbo lang sila ng kalahating ikot at hindi na nakatuloy, pero para maiwasan ang awkward, nag-pose pa rin sila sa mga dumadaan, hinahayaan sila na kumuha ng mga larawan at gayunpaman nagustuhan nila, na mukhang natural at walang pakialam. Si Severin at ang iba pa, na nakatayo sa may tarangkahan ay naghihintay sa kanila, sa wakas ay nakita silang pabalik, na humihingal. Nagalit ba sila? Nag-post pa sila para kunan sila ng litrato. Natarante si Megan na nakatingin sa ginagawa nila. Kung tutusin, walang makakaisip na mangyayari ito. Kung siya sila, humukay na sana siya ng libingan at inilibing ang sarili ng buhay. Masyadong nakakahiya. Okay. Salamat sa lahat. Sa may gate, tumakbo pa ang ilan sa mga dumadaan para kumuha ng litrato. Agad na nag-post si Stanley at sinabi sa lahat, "This is a promotional event that my dad and I planned. We're opening a new restaurant called The Delight Diner. Our mission is to hope that everyone can be happy as, let go of unnecessary baggage, and live happily. Please come and visit our restaurant." Oo, mangyaring pumunta at bisitahin. Nag-post din si George bago pumasok at nagpalit. Pagbalik nila sa kanilang mga silid,
si George at Stanley ay pagod na halos mahimatay. Dad, nakakahiya talaga, pero nagawa natin. Fuck, never pa akong napahiya ng ganito sa buhay ko. Bastard si Severin. Sa pag-iisip kung paano sila pinahiya ni Severin, naikuyom ng mahigpit ni Stanley ang kanyang mga kamao, na gustong punitan si Severin. Hindi niya akalain na sasabihin ni George sa kanya, Stanley, can't you see? Severin is not ordinary guy. That Larry Dune clearly listens to him. They have such a close bond. Which is why, you can hate Severin, but just hate him, don't go to bother him looking for trouble. Dad, bakit? Ganun ba talaga siya kagaling? Nagsalubong ang kilay ni Stanley. Gusto niyang maghiganti sa nangyari sa bar, pero hindi niya akalain na kinukumbinsi siya ng kanyang ama na huwag. Bagamat alam niyang ang kanyang ama ay isang taong kakaunti ang pananalita, isa pa rin itong matalinong tao, na nagmumukha lamang na tanga. Pagkatapos ng lahat, sinunod niya ang mga tagubilin ng kanyang ama sa panahon ng pagtakbo at matagumpay nilang natapos ang buong kurso, at talagang naging mas awkward ito kaysa noong una silang nagsimulang tumakbo. Sinabi ni George, siya ay mahusay. Kahit sinong ordinaryong tao ay hindi makakapantay sa kanya. At saka, hindi mo ba napagtanto? May biglang nangyari sa Chavez at sa Horsfields. Gayun din, nang pumunta ang Horsfields na pababa, ang Laws ay nagpahayag din ng pagkabangkarote. Lahat ng mga taong ito ay nasaktan si Severin. Ang mga Zelanco, Ballard, Longhorn, at maging ang Draco Hall ay sumugod sa Horsfields. Patunay iyon na lahat sila ay handang tumulong kay Severin.